sa RSB, Congressman Carlo? Well, in their own personal capacity, of course, na sila'y katungod na to be for or against it. No? Ang para kanako lamang ng atong isig katao, kung naaman sila'y opinion regarding the RH bill, it should be based kung unsa man ang ilang nabasa dito regarding sa maong proposed law and not based on personality, no? Na dili kay komo si kinsa nag-endorse ani, dito na lang ko. Or si kana ang mawi nag-endorse ani, diha na lang pud ko tungod kay for whatever reason, but based only on the personality of those who are endorsing it. So I invite everyone to read the bill, be educated kung unsay mga provisions sa bill, because kadaghanan lagi is dili pa kayo sila knowledgeable kung unsa ang per section or per provision sulod or unod nining RH bill. So maayo unta kung atong basahon kini and then, you know, listen to the debates and be involved, be active in finding out kung unsa ba kini, because eventually kung mapasar man kini or dili siya mapasar, no, whatever happens, apektado man ang tanan, no, makaapekto kini. Kung mapasar kini, there are things that we have to do, we have to follow, etc., etc. So I think it will be good kung ang atong mga tao, atong katawhan will follow it closely, but be informed, and be informed well by reading the bill kung sa man ang mga pros and cons maong proposed law. Okay, Congressman Carlo, matod sa mga supak sa RH bill nga basin dunay mahitabong civil disobedience, no? Sama sa dili pagbayad og buwis, pananglitan ug magmadaogon gyud ang administrasyong Arroyo sa pagmugna nining reproductive health law. Palihog ang Aquino siguro. Aquino siguro. Sorry. Administrasyong Aquino. Tulo ka tuig man ko. Sorry Administrasyong Aquino, no, sa pagmugna nining reproductive health law sa nasod. Ang imong reaction, Congressman Carlo? Well, ang medyo masabta man ako kung where they're coming from, no. It's because kung mapasar man ang RH bill, siyempre ang kwarta sa katawhan ang mo'y gamiton para isulong ang RH bill. Meaning to say, in terms of purchasing of the contraceptives, distribution of the contraceptives, o para sundan gyud ang tanang mga provisions sa RH bill. So, ang ilahang explanation is kung gamiton lang pod ang among kwarta, ang among buwis para sa usa ka programa nga dili namo gusto or dili kaha wala mi magtuo or dili kaha sa among pagtuo is against our beliefs or even a sin, then nga mo bayad pa man mig buwis, no? Pero we live in a world where we have to follow laws. Mo lang ning ako. And if you violate the law, then medyo laing kaso na. Makasuhan gud ka. And you might be proven guilty in a court of law, and dunay kining mga consequences. So be prepared to face the consequences. But we will not be a lawless society. Na atay mga balaod, whether you like it or not, we have to follow the law. Mao lang ni ako. Isgutan ng civil disobedience o ang pagka-masilipakon kay iskatawan niya, Congressman Carlo, migawas nga murag andam makigaaway si Presidente Noynoy Aquino sa mga magpasupakon niya sa iyang gobyerno mo yun kabasa ginahimos palasyo karon nga gingon nga makiglantugi sa mga taong supak sa RH bill mo pinakamaayo nilang buhato aron nga masabtan sa katawan ug unsay gid ning RH bill, Congressman Carlo. Well, you know, we can agree to disagree and debate on matters, no, of national importance. Pero let's keep it at a very mature and mature nga level kining atong pagdebate. We don't need to mga Pilipino kitang tanan, and we have our own opinions on what is good for our country. We might not agree on it, basing mag-debate ta, pero at the end of the day, puro tang Pilipino. So, you know, I think we just should, you know, be more mature about things like this.
dili kayo ta magpadala sa kining init, kining away, etc. etc. Kay mag-away-away lang ta, so mahitabo sa atong nasod ani. Mao na ning ako. So I think debate lang gud ta, and then let's see where the vote goes, and then we'll take our legal remedies. It's not the end of the world if it passes. Napay mga legal remedy na yung mga pamaagi nga legal atong sundon kini. So yung tanaw ni Congressman Carlo ang paingnan sa atong nasod dining arrest bill. Well, I really cannot predict kung sa'yo mahitabo, no? But diha sa Kongreso, ang among trabaho diha is magdebate. Magdebate mi, mangutana mi, mag-interpellate mi. We will try to keep ourselves informed of all the pros and cons, then we make a vote. Then kung say pagbotohan na mo, House of Representatives pa lang to, lahi pang Senado. So napailaing debate sa Senado. This is the democracy and the process and the procedure of our democracy. Then humana na ay bicameral conference committee ba between the House and the Senate. So daghang pang-agihan kini. Ang asa ko lamang, that's our job and we'll do our job the best way we can. So kung gusto ninyo na ma-count ang vote ninyo, then you go through your congressman. So kami, isip mga representante sa katauhan, kami ang magdala sa tingog sa matag distrito. Then kami ang mag-vote for our district, mao na ang boto para sa maong proposed law. Diba? Okay, atong lakbitan ning lain pa natong sugutanan, no? Kining sigutan ng ARMM elections, Congressman Carlo. Isa pa ka na. Murag wala man sa mood ning mga senador, no, sa pag-aproba niya ning pagpospone sa ARMM elections, no, man kini gipasa sa Kongreso aking paghatag og lugway sa gustos Malacañang nga dili usa mag-election unta, no, ug itudlo na lang kung kinsa mao'y magdumala sa ARMM. Pareho ba ang imong panglantaw sa Senado, Congressman? Kay katong mga senators nga supak ani also are on the same page, no? Kita man pud nila na dunay questionable gyud. Kung questionable gyud kana kung i-postpone natong election niya mag-appoint ta. Actually, the legal question is the appointment. Kaya kung saan nimo pag-appoint sa mga elected officials, that's never been done. Unless, na ay revolution sama sa nitabo in 1986. So, during the interim government, nag-appoint si President Aquino. President Cory Aquino na mga interim kay in preparation for an election because nagkaroon kitag revolution. Pero diha sa ARM wala may revolution nga nahitabo diha. So unsaon nimo depensa sa katong proposal na ang elected official susama sa ARM governor, ARM vice governor ug mga assemblymen sa ARM na dapat nakabutang dito sa ilang konstitusyon, sa ilang charter na elected official, unsa mo pagdepensa sa proposal na imbis na elected mag-appoint na lang ta ug katong mupuli sa kini mga elected. How can an appointed official take the place of an elected official when there is supposed to be an election that will happen this August? Mao na ang dili pa kaayo, murag lisod kayong sabton. And mao na, at least na yung mga senators na supak pod, and most of them really see the legal infirmity here. Okay, ang Malacañang sa ilang paghangyo nga dili lang usay dayon ang piniliay sa ARMM, nag-ingon nga kinahanglan gyud ang maong lakang aron mahatagan kuno ug lugway nga mareporma ang autonomous Muslim region. Unsa imong ikasulti ka? Who doesn't want reforms? Himo tag reforma, but it has to be through legal means. It has to be in the context of following the law. And in particular sa ARM, it has to be in the context of respecting their autonomy. Kay autonomous region ka na, tagaan nato sila autonomiya. Unya karon autonomous mo pero kadali lang ha, kay karon lamang kini lang kay tungkol kay gubot kayo mo kinahanglan natog reforma, dili usa mo mag-elect sa inyong kaugalingong mga opisyalis kay mag-appoint sa me. So that's not true autonomy. And who says that we cannot have reforms even if we have an election? Wala
nakabutang diha na tungod lamang kay mag-eleksyon ta dili na pwede magreforma. Pwede man ta mag-eleksyon and then, you know, still following that democratic process called election, because an election is, by the way, a democratic process, not an authoritarian process, not a totalitarian process, not a dictatorial process, but a democratic process. Kaya ang mga tao may magpili kung kinsay gusto nilang butang diha isip ilang mga lideres. And it is through a democratic process that we can really create reform. This is a democracy. Kano sa batan ng himong authoritarian, kano sa batan ng himong diktatorya. So, ang pag-appoint, mao ka na ang medyo more like a dictatorship. But ang election, atong gihatag ang katungod sa katawhan. So, respetuhon na to. Sa mga nilihukan sa Malacanang, Congressman Carlo, dunay mga tibailahan nga nangandam pud sila o kung pananglitan madayon gyud ang eleksyon sa ARM, doon na sila mabutang nga mga kandidato. Doon na pabaylaing partido aside sa Liberal Party ni Presidente Aquino ang posible nga moatbang unya sa mga kandidato sa administrasyon diya sa ARM elections, Congressman. I think some parties might be preparing, no? I cannot say for certain or for sure kay kini lagi medyo wishy-washy lagi og medyo kini naging tungod kay na ay proposal to postpone the ARM election, murag wala kay pod mag-andam ang ubang mga partido. So maybe that's also the strategy, no? Na para di pod makaandam ang uban unya badayon di ang election unya sila lang ay preparadong kandidato wa ta kabalo kung sa mga strategy or mga tactics diha. But for it to be a true democracy, I think na kinahanglan gyud na yung mga mudagan sa tanang mga posisyon na available this coming ARM election. Isip po sa ka magbabalaod, Congressman Carlos, sa mong tanaw, doon na pa ba igong panahon nga mapospon ang ARM election? Maraglisod na, list na kaayo because nagsugod na ang among resumption of session and then marag wala pa'y dako kaayong development dito sa postponement sa ARM election. So, and we have how many more weeks to go? We have about 3 more weeks to go before mag-break na po ang Congress. So, and then August na ang pagsugod sa August na ang ARM election. And then ang COMELEC karon just announced na next week na magsugod na ang candidacy, ang pag-file sa certificate of candidacy. So COMELEC is already preparing. COMELEC already has the budget. Nanay kwarta ang COMELEC to run the ARM election. And the Senate looks like they're not cooperating. At least some of the senators medyo nagkontra na. I mean, supak na sila. So murag rough sailing sa Senado. But again, no, wata kabalo. Who are we to predict kung sa'yo may tabo diya sa Senado? Basig next week, mapasara na sa Senado, yung kining postponement sa ARM. We really don't know. Depende ka na. The ball is now in the hands of the Senate. Gipasara na sa House of Representatives. So, ato nang gihatag ang higayon sa Senado. Depende sa decision sa Senado. Manghinaot na lang tani Salding nga dili gikan sa ilang paryente mo muling kuliya rin chair dito, no? Anyway, atong atuan is gutan nato ning mga pangutana sa barangay, Congressman Carlo. Kulbahinam kay ni kay mo nagibantayan sa katawhan, no? Ang unang pangutana sa barangay kalambigit kini sa election protest nga gi-file sa Team Nograles, Congressman Carlo. Mangutana mi alang sa bagang duot sa katawhan nga nangita og mga katinawan unsa bagyod ang nahitabo niadtong milabayng local nga 2010 elections. Unsa bay kahimtang karon sa kasong protesta nga gipasaka sa Team? Well, na-report naman nako, no, na giablihan na ang ballot boxes nya tan-aw na kining physical na ballots nya daghantang mga nakita mga anomalya diya sama sa ubang mga ballot boxes na walay sulod. Doon ay mga ballot boxes na kulang ang katong mga balota. Doon ay mga ballot boxes na kulang ang election results, no? Or walay election results. Doon ay mga balota na walay pirma gikan sa teacher. Doon ay mga yunana, doon ay mga ballot boxes na nakasupot pa ang mga balota na pay black nga supot, no, sa sulod. Doon ay mga ballot boxes na daot ang kandado, etc. So daghan mga questionable mga kini mga questionableng mga nakita dito, mga discrepancies. So human na ta sa physical ballot, diri na ta sa katong pag-examine sa
sulod sa flashcard. Kaya alang sa kasiran sa tanan, ang flashcard, katong flashcard dito sa PCOS machine,